Tapat at taos puso kong pinaniniwalaan na hindi magtatagumpay ang Islam sa kanluran. Hindi nito magagawang sakupin ang kahit anong bansa at hindi mapapasailalim ang UK sa Islam. Gayunpaman, magiging medyo magulo ang daan at may mawawala sa pagkakakilanlan ng UK habang nililinis nito ang sarili mula sa Islam. Hindi ko lang ito sinasabi dahil naniniwala ko. Panoorin mo. Ito ay isang lumang artikulo, malamang mula pa noong nakaraang taon, noong Hulyo ng 2025. Kalahati ng publiko ang naniniwala na hindi tugma ang Islam sa mga pagpapahalagang British. Ayon sa survey ng Telegraph noong nakaraang taon, 4 sa 10 tinanong ay naniniwalang may negatibong epekto ang mga Muslim na imigrante sa UK. at ngayon, isa na namang bago. Sa totoo lang, may isa pang subtext. Basahin ko rin yon. 24% lang ng mga tinanong na matatanda ang naniniwalang may positibong ambag ang mga Muslim na imigrante sa UK. Hindi ako naniniwala na may survey na pwedeng gawin na maglalarawan sa Islam o sa mga Muslim ng positibo. At hindi lang ito sa UK, by the way. Tingnan mo ito. Ayon sa pag-aaral, mapagparaya ang mga aliman sa relihiyon, maliban sa Islam at Muslim, na hindi na rin nakakagulat. Nagsagawa ng bagong survey ang GB News, at matagal na rin akong hindi nakikinig kay Majid Nawaz. Kaya interesado akong malaman ang sinasabi ng video na ito. Kaya 61% ng mga Briton ang naniniwalang nasira na ang kasunduang panlipunan. Hindi magandang balitang yan. At 2 sa bawat 5 Briton na yon ang naniniwalang hindi kayang makaangkop ang mga Muslim sa lipunang Briton. 2 lang sa bawat 5? Dapat mas mataas pa dyan ang bilang. Well, ang 2 sa bawat 5 ay mga ilang porsyento ba? 40%? Dapat 3 sa bawat 5 na mga 60%. Kaya pakinggan natin. Panoorin natin ang video na ito. At saka, ayon din sa ulat na ito, sinasabi na 2 sa bawat 5 Briton ang naniniwalang hindi kayang mag-integrate ng mga Muslim sa UK. Medyo interesting yon para sa akin, Majid Nawaz. Ano sa tingin mo tungkol doon? Sa tingin ko, Michelle, iyan ay isang pananaw na matagal na nabubuo sa loob ng maraming dekada. Hindi naman ito basta-basta lang lumitaw kahapon. Siyempre, mas lumala ito dahil sa ilang mga iskandalo online na lumabas. Halimbawa, yung mga grooming gang na pinag-uusapan natin kanina, hindi yon nakakatulong. Sa totoo lang, matagal nang pumapalya ang mga leader ng Muslim sa Britanya sa sarili nilang komunidad sa Britanya at pati sa atin. At hindi lang naman. Hindi lang sa liderato ng Muslim nakasalalay ang responsibilidad. Kung pag-uusapan, hindi ko alam kung sino sila. Dahil wala namang sentralisadong estruktura na inihahalal sila. Paano naman yung mga normal na Muslim? Alam ko, si Majid Nawaz ay nagampanan ng papel niya, pero nabigo. At ngayon ay relihiyosong Muslim ulit siya. Hindi ko na alam ang nangyayari sa kanya, kaya ilalagay ko muna siya sa tabi. Paano naman yung ibang moderate na Muslim na komunidad? Ano ulit pangalan ng komedyante? Guskan ba yon? Paano naman siya? Paano yung mga tinatawag na moderate na Muslim na hindi relihiyoso? Paano sila? Palagi nilang minamaliit yung mga grooming gang. Palagi nilang ginagawa yon. Palagi nilang sinasabing sila ang biktima. Hindi nila pinunang masasamang tao sa komunidad nila tulad ni Muhammad Hijab o yung isa pa. Sino yung una? Anjem Choudhury. Hindi siya pinuna ni Numan, maliban kay Majid Nawaz. Siya lang ang exception, kaya itinakwil siya ng komunidad niya at umalis. Ngayon, bumalik na siya, pero di ko alam ang lagay niya. Siya lang talaga ang exception. Isang tabi muna natin siya. Bush, Sheikh. Paano naman ang mga kilalang Muslim? Paano naman sila? Naalala ko may isang babae, nakalimutan ko na ang pangalan niya. Nasa isang morning show siya. Talagang napahiya siya ng todo. Pinuna niya si Tommy Robinson at sinabihang tigilan ng kabastusan sa iba. Sabi niya, kung ganun, hindi ka atakihin o susubukang patayin. Kaya parang pinagtanggol pa niya ito. Nagbitaw siya ng salita nagsisimula sa C. Pagkalipas ng 5 taon, sinabi niyang simula ng punahin niyang Islam, nakakatanggap siya ng banta sa buhay. Oh, malaking sampal talaga yon. Pero kahit yung mga Muslim na gustong magsalita laban sa komunidad nila, natatakot pa rin sila. Tahimik na lang sila. Nagiging duwag sila. Ayaw nilang magsalita dahil, tingnan mo, huwag mo akong mamasamain. Hindi madali ang landas na ito. Ang ginagawa ko, hindi madaling tahakin. Kung gusto mong protektahan ang interes mo, huwag ka lang magpakita ng suporta sa Palestina. Lumabas ka hindi lang kapag nakaranas ka ng rasismo, pagkapanatiko, o Islamophobia. Huwag mo lang gawin ito sa mga ganoong sitwasyon.
Madali lang yan. Alam mo kung bakit madali? Tinatanggap na kasi ng mga puti. Matagal nang tinatanggap ng mga puti ang kritisismo sa kanila. Pero nagbabago na ang ihip ng hangin. Nag-iba ng hangin mga pare. Hindi na palalampasin to, bilisan nyo na. Bumabalik na ang mga ginawa natin. Pasensya na, Majid Namas. Hindi lang ito tungkol sa pamumuno ng mga Muslim. Mismong mga Muslim din. Yan lang. Maraming paksa, lalo na ang terorismong jihadist. Sa loob ng maraming taon ng digmaan kontra terorismo, ang mga palusot at paglihis sa iskandalo ng grooming gangs ay siya ring ginamit sa terorismong jihadist. Maalala mo, Michelle, tayong lahat ay sapat na ang edad para maalala ang mga taon ng digmaan laban sa terorismo at ang dami ng mga palusot pagdating sa Islamistang ekstremismo at ang kanilang mga taga-suporta dito sa bansa. Pati na rin ang katotohanang aktibo nilang sinusubukang sirain ang panlipunang kasunduan. Hindi handa ang mga lider ng komunidad ng mga Muslim. Sa katunayan, umiiwas silang kondenahin ang ekstremismo, gumagawa ng mga palusot para dito, eksaktong tulad ng ginawa nila sa investigasyon tungkol sa mga grooming gang. Magandang punto. Hindi lang ito tungkol sa liderato ng Muslim, pati-pati sa mga Muslim mismo, Majid. Sige na, pasensya na. Pasensya na, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng magtago sa likod niyan. Sa totoo, ito rin ang palusot na ginamit ninyo noong War on Terror. Karaniwan, mabubuti ang mga Muslim maliban sa mga ekstremista. Sinasabi nilang kinukondena nila ang mga iyon, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Pero trabaho ng mga leader ng Muslim na kondenahin sila. At ginagawa lang nila ito minsan kapag wala na talaga silang magawa o napipilitan na lang sila. Doon lang at bihira pa. Pero ang karamihan ay hindi naman talaga ginagawa. May papakita ako sa'yo. Tingnan mo to. Bago lang to nangyari. Maalala mo ba ang dalawang payaso na to? Itong mga Muslim na naris na nagsabi na pumapatay sila ng mga Hudyo kapag napunta sa kanilang pangangalaga. 80 Muslim na grupo at leader ang lumagda sa bukas na liham na nagsasabing piling galit na ang reaksyon sa video ng mga NAR sa Sydney. Suportado nila ito. Tingnan mo. May mga doktor doon tulad din na Dr. Atab at Dr. Uthman Badr. Kilala ko si Dr. Uthman Badr. Dr. Uthman, kapatid. Diyos ko. Kaya itong mga ito, sino? Sino ang nagtalaga sa kanila bilang mga kinatawan ninyo? Bakit hindi ko nakikikita ang mga Muslim na nagpoprotesta at nagsasabing hindi sila nire-representa ng mga taong ito? Hindi, pero lumalabas ang mga Muslim kapag may digmaan ng Israel sa Gaza. Kaya ngayon, hindi maganda ang inaharap para sa inyo. Hindi magiging pabor sa inyo ang inaharap. Hindi ito maganda. Sorry, Majid Nawaz. Hindi pwedeng basta ilipat ang responsibilidad mula Muslim komunidad sa kanilang pamunuan. Sobrang critical ako sa kanila dahil naniniwala akong binigo nila ang bansa at ang mga Muslim. Dahil dito, lumalabas sa mga survey na nagsisimula na maghinala ang mga Briton na hindi kayang makiisa ng mga Muslim sa lipunan. May debata ko tungkol dito sa Setyembre 11, anibersaryo ng pag-atake noong Setyembre 11 na inorganisa ng Winston Marshall Show sa Emmanuel Center, Westminster, London. Pinagdedebatehan namin kung bagay ba ang Islam sa kanluran. Hindi dapat ako nalalagay sa ganoong posisyon. Pero sa kasamaang palad, kung patuloy na itatanggi ng mga tao ang tungkol sa grooming gangs, patuloy nilang itatanggi ang ekstremismo, patuloy nilang itatanggi ang ilan sa mga mas konserbatibong suliranin sa ating mga komunidad, syempre, babaling laban sa ating ng bansa. Kaya, pero lagi akong nagtataka kung ano ba talaga ang nasa likod ng pagtanging ito. Halimbawa, at palagi kong binabalikan ito, si Majid Nawaz. Ilang beses mo na silang pinuna? Simulan na natin. Dahilan kung bakit. Kailangan mong labanan sila ay dahil sila ay mga Hudyo at Kristiyano. Dapat kang lumaban. Bakit sobrang sikat si Muhammad Jab? Bakit siya at si Ali Dawa ay may tig-1 milyong subscribers? Yung mga imperyo sa paligid mo o yung mga hukumat sa paligid mo na mga Hudyo o Kristiyano hanggang magbigay sila ng jizya. At pagkatapos, kung paano yung ginagawa ay nasa hadith. 3 opsyon ang ibinigay. Either magbigay ka ng jizya, o gawin mo ito, o gawin mo yon. O hindi kami humihingi ng paumanhin dyan. Yan ang totoo. Kailangan may expansionistang elemento ang reliyon mo. Kaya imposible magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Ang Islam ay relihiyong mandirigma at hindi humihingi ng paumanhin. Layunin nitong magpalawak. Tungkol ito sa pananakop at iba pa. Hindi nga nila sinusubukang itago ito. Hindi rin sila paligoy-ligoy. Sinasabi lang nila. Sinasabi nila kung ano talaga. Matagal na nilang sinasabi yan.
Paulit-ulit na nilang inuulit yan sa loob ng maraming taon, dekada. O sabihin na nandito ang Islam para makisama sa iba't ibang relihiyon at magkaisa tayong lahat bilang magkaibigan. Ang relihiyong ito ay ipinadala para mangibadaw, para burahin, para alisin ang lahat ng ibang reliyon, para iwanan ng mga tao ang kanilang relihiyon at tanggapin ang Islam. 2 lang sa 5 ang naniniwala na hindi kayang makiangkop sa lipunan ang Islam at ang mga Muslim. Ano ba? Mga kaibigan, natutuwa ako na nangyayari ito sa mas malawak na antas at makikita ito sa mga survey. At kung kinakailangan ng pakikipadlaban para makamit ito, edi kailangan talagang lumaban para makamit ito. Dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay para gawing pinakamataas ang salita ni Allah at gawing pinakamababa ang salita ng mga hindi naniniwala. Kahit pa ayaw ito ng mga hindi naniniwala. Hindi kami nahihiyang sabihin ito at wala kaming nakikitang dahilan para mahiya. Pinag-uusapan pa nga nila kung paano papatayin ang mga hindi naniniwala. Naipakita ko na ang video na ito dati, pero kailangan ko ulit itong ipakita dahil habang paulit-ulit ko itong pinapakita, mas marami ang makakakita nito. Ihanda ninyo para sa kanila ang lahat ng kaya ninyo mula sa lakas at sa mga kabayo na kayo ay magdudulot ng takot. Magdudulot kayo ng takot. Magpapalaganap kayo ng takot sa mga adu Allah. Ha? Ang mga kaaway ni Allah at ninyo. Gagawin ko, subhanallah, magdudulot ako ng takot sa puso ng kaaway. Kaya ilalagay ko ang takot sa puso ng mga hindi naniniwala. Takot. Kaya hampasin ninyo sila sa may leeg. Sinasabi sa'yo kung paano siya patayin. Hayagan. At putulin ang kanilang mga daliri. Putulin ang mga daliri. Pahirapan. Bakit daliri? Dahil di na sila makakalaban. Napakatalino ng paraan mo ng pag-disable. Pinuputol mo ang kamay. Bah! Hindi. Sige na. Tapos na. Sinasabi sa ni Allah kung paano lumaban. Subhanallah, mapapansin mo, binibigyan kanya na mga galaw. Mga galaw na parang kay Jagger. At ang pinakamahalagang galaw, فَضْرِبُوا مِنْهُمْ فَوْقَهُ كُلِّ بَنَانٍ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. Puntiryahin agad ang isang tama lang, patay agad. Isang tama lang, patay agad. Tingnan mo yan, tingnan mo. Sa mga ekspresyon ng muka. Hindi ka لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. Sultan Muhammad. Kung makita mo ang mga tinatawag na Fadl al-Raqab, paulit-ulit itong lumalabas. Pwedeng tamaan ang leeg o tamaan sa itaas ng leeg na tinatawag ng iba na arras. Eksaktong yon ang sinubukan gawin ng taong yon sa Belfast. Eksaktong yon din ang ginawa ng taong yon kay Lee Rigby. Ibig kong sabihin, siguradong magugulantang si Osama Bin Laden sa kanyang libingan sa dagat dahil maiisip niya, pwede ko bang sabihin yon ng hayagan? Kasi nagsinungaling siya noon, sinabi niyang hindi niya ginawa yon. Pero pagkatapos sinabi niya, oo, syempre, kami nga ang gumawa nun. Kailangan naming maging paligoy-ligoy tungkol doon. Pero maiisip niya, grabe. Pwede naman nating sabihin. At pagkatapos, may mga tanga pa rin sa kanluran na. Yung 2 sa 5. Dapat 4.5 sa 5. Halimbawa na gagamitin ko at sana marami sa inyo ang gumalik at tiningnan ito kung hindi niyo na maalala noon. Nagkaroon noon ng malaking, parang isang pagsasanay kung tutuusin, pagdating sa pagsasama-sama ng lahat ng emergency services. At pinili nila ang isang lokasyon sa Manchester, ang malaking Trafford Center Shopping Center sa Manchester. Kaya ginawa nila ang malaking pagsasanay para sa kunwaring pag-ataking terorista. Pinagsama nila lahat ng serbisyo at ginaya ang terror attack. Paano tayo tutugon? Magandang training exercise. Sulit talaga. Talaga. Sinimula nila ang atake gamit ang isang aktor na tumatakbo at sumisigaw ng Allahu Akbar. Noong panahong iyon, karamihan sa mga teroristang pag-atake na nangyayari at nasa isang napakadelikadong panahon kami, masasabi ko. Mga Islamistang teroristang pag-atake ang mga iyon. Ang nangyari at hindi ako makapaniwala sa nangyari. Iba't ibang mga lider ng komunidad ng Muslim, mga grupong Muslim, at iba pa, lumabas sila at nagreklamo. Anong ibig mong sabihin? Nagsimula ito sa Allahu Akbar, imbes na pag-isipan o pagmuni-munihan muna. Oo, dapat sinabi natin, Hallelujah! Kasi yun naman talaga ang naririnig natin bago ang karamihan sa mga teroristang pag-atake. Dapat nating sabihin, Jai Krishna, Jai Ram. Kasi yun ang naririnig natin bago magkahiwa-hiwalay ang ating mga katawan.
Kadalasan, ang mga Islamistang teroristang pag-atake sa buong mundo ay nagsisimula sa mga taong tumatakbo, sumisigaw ng Allah Akbar at nagpapasabog ng backpack o iba pa. Imbes na alamin ang katotohanan, sobrang na-pressure ang Greater Manchester Police, kaya humingi ng paumanhin sa Muslim community. Nag-sorry sila dahil na-offend kayo at sinabing di na ito mauulit. Ganito ko ipapaliwanag. Katatapos lang nating talakayin si Nigel Farage laban sa Westminster Uni Party. Gusto ko malaman ng mga nanonood na sa komunidad ng Muslim may maliit na bersyon nito. Ang mga leader namin ay parang Westminster Uni Party na nagkakaisa laban kay Farage. Ang mga leader ng ating komunidad ng Muslim ay hindi angkop para sa kanilang tungkulin. Nagsasama-sama sila laban sa mga boses na kumakalaban sa ekstremismo. Itinatakwil nila ang mga ito, inihihiwalay at pagkatapos ay hinihikayat pa ang pagpapalabas ng fatwa laban sa kanila. Ang mga paninira sa pagkatao na nakikita mo laban kay Farage pagdating sa Westminster Uni Party ay eksaktong uri ng paninira sa pagkatao na ginagawa ng mga leader na tinutukoy mo laban sa mga katamtamang boses ng Muslim. Nasakop na tayo ng mga pro-Islamistang leader dito sa ating bansa. Ang mga leader ng politika, gaya ng mga Muslim sa parlamento, ay sabihin na lang natin ng magalang, kulang sa talino para mapansin ang totoong nangyayari. Hindi ko iniisip na dahil ito sa kakulangan ng talino o katalinuhan. Para sa akin, mas malalim pa rito. Well, Marami sa kanila kasabwat. kawili-wili, halos nakalimutan kong nandyan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi, tama ka. Sa tingin ko, mahalaga ang sitwasyong ito. Nakita ko ang isang leader ng komunidad na nag-post kamakailan sa social media na sinasabing dapat matutong mag-self-defense ang lahat ng Muslim, lalo na ang British Muslim. Kailangan nila, lahat ng mga mosque ay dapat nagtuturo lahat ng tungkol sa self-defense. At kailangan mong lumabas, kailangan mong maging handang lumaban at lahat ng ito. At naisip ko sa sarili ko, bakit hindi mo tinitingnan ang sarili mo at tinatanong ang sarili mo kung mayroong pagdududa sa Islam? O kung ano man yun, ano ba talaga ang nangyayari? Posibleng, sa loob ng komunidad na yon, na maaring nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganong pag-iisip ang mga tao. O tama, ibig kong sabihin kung titingnan natin ang mga estadistika, madalas, at nabanggit ko na rin ito sa palabas na ito dati, madalas sinasabi ng mga tao, pero tingnan mo, alam mo, karamihan ng mga pedophile sa bansang ito ay puti. At ang punto natin ay, oo, Karamihan ay puti. Oo, kasi karamihan talaga ng populasyon dito ay puti sa ngayon, by the way. At sa tingin ko, hindi na rin magtatagal yan. may hindi pantay na dami ng Pakistani Muslim na lalaki na katulad ko. Komunidad ko ang sangkot sa mga grupong nang aakit at nang aabuso sa mga menor de edad. Meron tayong ganito. Hindi ko alam ang nangyayari kay Majid Nawaz ngayon. Magaling siya magsalita at gusto ko siya. Pero hindi ko siya lubos pinagkakatiwalaan. Pasensya na, Majid, kung mapanood mo ang video na ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo pinipilit na manatili sa komunidad na ito. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Marami ka ng naranasan. Oo, ewan ko. May bumabagabag lang sa akin. Pero siya, hindi natatakot punahin ang sarili niyang komunidad. Iba talaga siya doon. Aminado ako. Tingnan mo, itong mga video na to, itong mga balita na to, araw-araw na lang lumalabas. Isang araw na naman, isa na namang bilangguang nahatulan dahil sa sexual na pag-atake sa mga kababayan natin. Dating tagasaling ng British Army na naging taxi driver pagdating sa Scotland mula Afghanistan. Kaya naging kakampi siya kontra Taliban. Kaya naisip nating kailangan natin siyang suklian sa paglikas sa kanya at sa pamilya niya. At alam mo ba? Kahit mabubuti, hindi rin talaga. Dinahasan niya ang dalagitang pasahero sa taxi niya. In-target niya ang 19 anyos na estudyante matapos niya itong isakay galing sa paggimik sa Edinburgh noong Nobyembre 13, 2021. Sa halip na ihatid ang babae pa uwi, dinala siya ni Nabil Zada sa liblib na lugar sa Joppa, ikinulong sa sasakyan, kinuha ang cellphone at inabuso. Oo, hindi ito magtatapos mga pare. Sigurado akong hindi maganda ang kalalabasan nito para sa kanila. Alam ko yon. Alam kong totoo yon.